Hello freelancers, April na po. Pwede na tayong mag-file ng first quarter income tax return for the year 2025. Ang start ng filing po is April 1, 2025 at ang deadline is on May 15, 2025. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at JA Consulting. Since 2018, we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. I will share a quick guide kung paano po mag-file ng first quarter income tax return for the year 2025. Very important para lang po ito sa mga freelancer na naka 8% income tax rate option. Let's start. Scenario 2 ay para sa mga freelancer na lumagpas ng 250,000 ang kanilang first quarter income. Ano po ba yung first quarter? January, February, and March. Pag lumagpas ka na po ng 250K, meron na po yung tax due. Whether kaka-register mo pa lang this year kay BIR or previous year, basta lumagpas ka na agad ng 250K, itong scenario 2 ang susundin mo. Let's start. Para po dito sa example na to, ang income ko is 300,000 pesos. Isa lang ang client ko pero 100K po ang aking freelancing income per month. January 100K, February 100K, and March 100K. Total of 300,000 pesos. Meron po tayong non-taxable income na 250,000 per year. Kaya meron po akong taxable income na 50,000. Multiply by 8%, meron po akong tax due na 4,000 pesos. I-file na po natin siya sa EBIR. So ito po, EBIR software, lahat ng information na ilalagay natin dito sa profile natin ay dapat nakabase po sa BIR Certificate of Registration natin. So i-fill out na po natin. Kung old taxpayer ka na po or dati ka nang nag-file sa EBIR mo, ilagay mo lang po yung TIN and then click tab, mag-auto fill out na po yung information mo dahil nakasave na siya sa computer mo. Balik po tayo sa BIR Certificate of Registration. Dito rin po nakalagay kung ano yung kailangan nating i-file kay BIR under sa tax types. Nakalagay po dito, kailangan kong mag-file ng annual ITR. So next year pa naman ito for the annual ITR year 2025. Ito pong pangalawa ay yung quarterly ITR. Ito po yung kailangan kong i-file ngayon. At ang deadline ay May 15. Kaya very important po ang BIR Certificate of Registration dahil dito po nakalagay kung ano ba yung kailangan kong i-comply or i-file kay BIR. Dito na po tayo sa list of BIR forms. Ang pipiliin po natin ay 1701Q version 2018. Very important po, version 2018. Ito po yung pinaka-latest na quarterly income tax return. Click fill up, click OK. Start na tayo. Number 1, 2025. Number 2, first quarter. Number 3, no. 40510 automatic. 6 RDO code automatic. Number 7, taxpayer type is professional. Number 8, ATC is 017. Income from profession 8%. Number 9, name automatic. 10 address automatic. 10A zip code automatic. 11 manual po ang date of birth. 12 email address automatic. 13 manual po nilalagay ang citizenship. 14 leave as blank. 15 tick no. 16 automatic po 8%. And that's it. Tapos na po tayo sa page 1. Click validate. Validation successful. Ibig sabihin na fill out ko na po lahat ng required information sa page 1. Click OK. Click edit. And then click next para dito na po tayo sa page 2. And then dito po tayo sa schedule 2 para sa mga naka 8% income tax rate option. 47A yung income ko po for the first quarter. Balik tayo sa income summary ko. Ang total income ko is 300,000. Kaya maganda po meron kayong income summary. Bukod sa nakikita nyo yung income nyo, pati sa ITR filing, mas madali po. Lipat na lang po tayo ng information. 300,000, 47A. 48A is 0. 49A, automatic. Number 50, total taxable income, previous quarter, wala po. So, 0 siya. Dahil first quarter, ITR pa lang po itong fina-file natin. So, wala pa tayong previous quarter ITR. Number 51A, automatic. 52A, very important po. Manual po nilalagay ang non-taxable income na 250,000. 53A, automatic taxable income, 50,000. 54 tax due, automatic po siyang na-compute. 4,000 ang aking tax payable.
So tapos na guys, click validate, click OK. Balik tayo sa page 1, click preview, and then ayan po nakalagay dito, may kailangan akong bayaran na 4,000 pesos. I-file na po natin online. Click submit, click OK, and then ito po yung last step, mag-OK sa terms of service agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example purposes lang po ito. Very important, dapat po mabasa nyo mismo yung submit successful dahil minsan lumalabas po na hindi siya na submit online. Ang gagawin po natin, i-resend lang natin siya hanggang mabasa natin na submit successful na ang ating quarterly income tax return. Tapos na po, ipapakita ko po yung final output. Ito po yung final output guys, page 1 ng ITR natin. I-print out natin siya ng PDF para maganda yung records natin and then para ma-back up po natin siya online. Page 1 and then page 2 ng ITR. Page 3, ito po yung BIR email confirmation or yung tax return receipt confirmation. Pag na-receive na po natin to sa ating email, pwede na po natin siyang bayaran online. Pwede natin gamitin ang Maya. So ito po yung example guys. Pwede nyo na itong gayahin. Ang mag-iiba na lang ay syempre yung amount saka yung RDO code and then yung email address. All other information, pareho po guys. Gayahin nyo na lang yung branch code natin. Most of the time naman 50 yan. Form type code 1701Q. Form series 1700. Tax type is IT. Ibig sabihin po niyan income tax. Return period March 31, 2025. So that's it. Tapos na po ako sa pag-file ng aking first quarter income tax return with tax due. Na-file ko na online, nabayaran ko na rin po online. So that's it guys. I hope makatulong itong guide sa pag-file mo ng first quarter income tax return. Ang next tax compliance natin ay second quarter ITR. Sa July pa po ang filing nun. More power sa freelancing business mo, more clients to come. Stay safe.